Nakasapo ang kamay niya sa batok ko at ako naman mahigpit na nakahawak sa braso niya. Ramdam ko ang init ng katawan namin. Ang pagalik niya sa aking labi na sabik na sabik. Walang pakialam kung may makakakita. Sa sandaling yun, kami lang ang tao sa mundo. Huminto kami saglit. Parehong hinihingal. Parehong nagulat, pero nakangiti. Bakit parang sarap ng pakiramdam? Tanong ko. Halos hindi ko na kayang itago ang kaba at saya. Ngumiti si Luis. Nakatitig diretso sa akin. Siguro kasi matagal na rin natin gusto. Pero ngayon lang natin pinayagan. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin. Ako si Jeffrey, 18 anyos. At ito ang kwento ko. Nagsimula ito halos 10 taon ang nakakalipas. Noong huling taon ko sa high school. Kung ikikwento ko ng totoo, hindi ko talaga pinangarap maging atleta. Mas gusto ko ang tahimik na buhay sa klase. Magbasa, gumawa ng assignments, tapos diretso agad pag uwi. Hindi ako sikat noon. Hindi rin ako honor student. Kung tutusin, isa lang akong simpleng estudyante na mas komportable sa loob ng silid-aralan kaysa magbilad sa araw. Madalas, nasa likod lang ng row. At bihira ring sumali sa mga extracurricular activities. Ang mundo ko noon ay umiikot lang sa pamilya, iilang kaibigan, at mga libro. Pero ito ako, isang track and field runner. Hindi dahil pinili ko, kundi dahil napilitan ako. Ate ko kasi ang dahilan eh. Siya ang dating star runner ng eskwelahan namin. Isa sa mga hinahangaan sa larangan ng track and field. At ngayon, coach na rin siya. At siya mismo ang nagpilit sa akin at lagi niyang sinasabi, "Jeff, sayang ang bilis mo. Hindi ka pwedeng palampasin ng palaro." At dahil hindi ko kayang suwayin ng ate ko, siguro dahil na rin gusto kong mapatunayan na kaya ko kahit papaano ay pumayag na rin ako. Kaya maaga ako nagigising araw-araw. Bago pa sumikat ng husto ang araw, nasa oval na kami. Ako, si ate na coach ko, at ang pagod na alam kong dadalhin ko buong maghapon. 2 ikot munang panimula. Hindi sapat na makumpleto lang ang ikot. Kailangan mas mabilis pa kaysa sa record ko kahapon. Kaya sa bawat hakbang, ramdam ko ang bigat. Hindi lang ng katawan, kundi ng expectations. Hindi lang mula sa ate ko, kundi pati na rin sa sarili ko. Humahabol ang hininga, kumakabog ang dibdib. Pakiramdam ko'y susuko ng baga ko, pero wala naman akong magawa kundi ituloy ito. Kapag natapos ang ikot ay saglit lang ang pahinga. Hindi ako pwedeng magpakalunod sa pagod. Kasi pagkatapos na ito, diretso na ako papasok ng school. Walang panahon para magreklamo. Minsan naiisip ko, ito ba talaga ang gusto ko? O ginagawa ko lang kasi para hindi ako mapahiya. Habang nakahiga ako sa damuhan matapos ang training, pinapakinggan ko ang tunog ng huni ng mga ibon at hampas ng hangin. Naisip ko, baka rin tama si ate. Baka may nakikita siya sa akin na hindi ko pa nakikita sa sarili ko. At doon nagsimula ang lahat. Ang mga araw na paulit-ulit lang, dapat gising, training, school, uwi. Lahat yun, biglang nagbago. Hindi ko pa alam noon, pero ang kwento ko sa palarong pamansa ay hindi lang tungkol sa bilis ng mga paa ko. Mas malalim pa. Sa kabilang section naman ng school namin ay naroroon si Luis. Halos magkaedad lang kami. 19 siya at isa ring atleta. Pero
Hindi track runner kagaya ko. Sa kanya ay ibang disiplina. Javelin throw. Si Luis ay may ibang klase ng sigla at determinasyon. Kung ako, napilitan lang na sumali dahil kay ate, siya naman ay kusang lumapit sa sports. Hindi dahil trip lang o para may ekstrang puto sa report card, kundi dahil pangarap niya ito. Lumaki siyang nangangarap na makilala balang araw sa larangan ng palakasan. May posters daw siya noon sa kwarto ng mga kilalang atleta. At tuwing may palaro sa TV, hindi siya napapalampas. Habang ang iba sa aming kabataan ay masaya na sa paglalaro ng basketball sa kanto o computer games sa internet cafe, si Luis ay abala sa pagbubuhat, pagtakbo, at paghahasa ng katawan para maging handa. Hindi siya kasing yaman ng iba naming kaklase, pero may apoy siya na hindi matutungbasan ng pera. Ang sabi-sabi, tumutulong siya sa tatay niya sa bukid o sa maliit nilang tindahan kapag wala siyang klase o training. Kaya sanay siya sa hirap at dala niya ang tapang ng isang taong may gustong patunayan. Tahimik siya sa klase, pero seryoso. Madalas, nakatungo lang siya sa papel o nakikinig sa lecture. Pero sa tuwing pupunta siya sa field, nag-iiba ang aura niya. Parang ibang tao. Matatag, puno ng tiwala sa sarili, at determinado. Ang mga mata niya, laging nakatuon sa target. Kaya hindi nakakapagtaka na napili siyang sumabak sa palarong pamansa bilang javelin thrower. Hindi pa man siya sikat, halata na agad sa kilos niya na may malayo siyang mararating. Ako na isang runner na hindi alam kung gusto ko ba talaga itong gagawa ko at siya na tila isinilang para dito. Magkaibang mundo. Pero gaya ng truck na pinapatakbo ko araw-araw, hindi ko alam kung unti-unti na pala kaming napapalapit ng landas. 3 beses sa isang linggo, sabay-sabay kaming mga atleta na nagtitipon-tipon para sa training. Sa umpisa, akala mo masaya. Maingay ang barangay service, puno ng tawanan, kwentuhan, at kantsawan ng mga magkakaibigan. Pero sa likod ng saya, alam ng lahat na hindi biro ang sakripisyong dala ng pagiging atleta. Walang sapat na pasilidad ang eskwelahan kaya lagi kaming bumabiyahe papunta sa lumang sports complex sa bayan. Halos kalahating oras din ang biyahe. Sa bawat daan, ramdam mo ang kalumaan ng sasakyan. May langis, may mga sirang upuan. Minsan umihinto pa sa gitna ng kalsada bago umuling umarangkada. Pero kahit ganoon, sanay na kaming lahat. Basta, makarating lang kami. Tiis-tiis lang muna. Pagdating sa sports complex, doon mo makikita ang tunay na pagsubok. Hindi ito kagaya ng nakikita sa TV. Walang bagong pintura, walang kintab, walang ayos. Ang track oval ay may mga bitak na. At ang damon sa paligid ay hindi na pantay-pantay. Puno ng putik kapag umuulan. At ang mga upuan sa bleachers, kupas-kupas na. Ang ilan nga may kalawang pa. At may mga sirang bakal na delikado kung hindi ka mag-iingat. Pinakamasakit sa lahat ay ang shower room. Ang kisame, mga tulo sa bawat sulok, parang ulan kahit walang bagyo. Ang sahig madulas at may halong putik. Amoy chlorine at pawis na naghalo-halo. Kung minsan kailangan mo magpasya, maliligo ka pa ba at titiisin ng dumi o uuwi ka na lang ng pawisan? Pero kahit gano'n ang sitwasyon, hindi nagrereklamo ang karamihan. Para sa kanila, mas mahalaga ang pagkakataong makapagsanay, matuto, at mahasa para sa palarong pambansa. Ang iba nga kahit gutom at pagod, ngingitian lang ang hirap. Para bang bawat hakbang sa lumang complex ay hakbang din papalapit sa kanilang pangarap. Ako si Jeffrey. Tahimik lang na pinagmamasdan ang lahat. Minsan naiisip ko, ito ba talagang para sa akin? Kaya ko bang tiisin lahat ng ito kung hindi naman ako kasing prosigido ng iba? At doon, unti-unti nabuo ang tanong sa isip ko. Ano nga bang nagbubuklod sa amin dito? Pare-pareho kaming pagod, pawisan, at sabik sa tagumpay. Pero sa gitna ng lumang lugar na to,
May mga kwento ring nag-uumpisa. Mga kwento ng sakripisyo, pagkakaibigan, at marahil higit pa ron. Nagsimula ang training sa sports complex gaya ng nakasanayan. Isa-isa kaming pumila sa oval para mag-warm up. Stretching muna bago ang takbuhan at drills. Karaniwang maingay ang grupo. Kanya-kanyang biro, tawanan, at palakasan ng loob. Pero nang dumating sa part na kailangan ng partner para sa stretching, parang biglang tumigil ang oras para sa akin. Partner, sigawan ng mga klase at kasamahan ko. Nilingon ko ang paligid at doon ko nakita si Luis. Tahimik lang siya, seryoso. Parang hindi apektado sa gulo ng paligid. Matangkad, matipuno, at may kakaibang presensyang nakakaagaw ng atensyon. Hindi ko alam kung bakit, pero para bang automatic kong lumapit ako sa kanya. Pwede bang tayo na lang? Halos mahina akong sabi. Tumango lang siya at walang pag-aalinlangan. At doon, nagsimula ang kakaibang pakiramdam. Habang inaabot ko ang mga braso niya para iunat, ay ramdam ko ang bigat at tibay ng kanyang mga muscles. Kada hatak ng likod niya, kada stretch ng legs, hindi ko maiwasang mapatitig. May kung anong bilis ng tibok ng puso ko na parang hindi dahil sa warm-up kundi dahil sa kanya. Focus ka lang, Jeffrey! Bulong ko sa sarili ko. Pero imbis na mag-focus, mas lalo akong naaakit sa bawat galaw niya. Ang seryosong tingin. Ang pawis na dumadaloy sa sentido niya. Ang bawat hinga niya na parang musika sa tenga ko. Si Luis ay tila walang kamalay-malay. Diretso lang, walang emosyon. Ang tanging nasa isip niya ay ang goal na maging matagumpay na atleta. Parang wala akong epekto. Parang wala akong halaga sa kanya. At sa hindi ko may paliwanag na dahilan, lalo lang akong naakit. Sa service ng barangay pauwi ay sinadya kong umupo palagi sa tabi niya. Kahit siksikan, kahit parang bakante, lagi ako naghahanap ng puwang sa gilid niya. Minsan, nagbubukas ako ng chips at bigla ko nalang inalok. Gusto mo? Hindi. Malamig niyang sagot. Minsan naman magtatanong ako kahit alam ko ang sagot. Anong oras na kaya? Baka late na ako pag-uwi. Meron ko naman, di ba? Tugon niya sabay tingin sa bintana. Parang lahat ng pagpapapansin ko nauuwi lang sa pagkairita niya. At sa bawat pag-iwas niya ay lalo akong na-challenge. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa likod ng kanyang lamig ay nararamdaman ko may tinatago siyang init. At yun ang gusto kong matuklasan. Isang Sabado ng umaga mas mainit kaysa karaniwan ang araw ng training. Ramdam ang sikat ng araw na dumidikit sa balat. At kahit pawisan na ang lahat, tuloy pa rin sa drills. Ako si Jeffrey, nakikipagsabay sa track. Habang tumatakbo, ramdam ko ang unti-unting pangangali ng aking binti. Kunti na lang, kaya pa, bulong ko sa sarili ko. Pero bigla na lang, napasigaw ako. Namilipit sa sakit, sabay bagsak sa truck. Alam ko nakarelate ka sa mga kwento dito. Baka naman pwedeng magpalamig sa'yo. Oo, ikaw. Sino pa ba Dadalawa lang naman tayo dito. Pa-isang click naman ng subscribe button para una kang makakinig ng mga kwento namin. At syempre, kung nagustuhan mo, palike na rin. Salamat! Agad na lumapit ang mga kasamaan ko pero nauna si Luis. Sa sobrang bilis ng pangyayari, siya mismo ang sumalo at inalalayan ako. Relax lang, huwag kang kikilos. Malamig ang tono niya pero ramdam ko may concern. Pinahiga niya ako at agad niyang minasaya ang binti kong namumulikat. Una, inunat-unat niyang talampakan. Ramdam ko ang bawat diin ng kanyang palad. Dahan-dahan. Umaakit ang kanyang masahe mula bukong-bukong papunta sa kalamnam ng hita. Sa di sinasadya ay napahiga ang binti ko sa hita niya. Mainit
malapit. Magkadikit ang aming mga balat. At doon ko naramdaman ng kakaiba. Bumabakat ako. Hindi ko alam kung dahil sa sakit o sa presensya niya. Pero nang sulyapan ko siya, napansin kong siya man ay hindi rin mapakali. May init din na hindi niya maitago. Nagtagpo ang mga mata namin sandali. Hindi siya nagsalita. Ako man ay hindi rin. Pero ramdam naming pareho ang tensyon. Bago pa maging kapansin-pansin ay mabilis niyang binawi ang kamay at tumayo. Ayos ka na. Next time mag-hydrate ka. Malamig ulit niyang wika sa may talikod. Pero alam kong ibang nangyari. Lumipas ang ilang linggo. Balik ulit kami sa normal na training. Wala namang kakaibang nangyari kunwari. Pero sa bawat tingin ko kay Luis, hindi ko maiwasang maalala ang init ng palad niya sa hita ko. At dumating ang ikalawang pagkakataon. Habang nagsishuttle kami, napilok ako sa maling papak. Hindi kasing lala ng una pero sapat para matumba ulit. At tulad ng dati, si Luis na naman ang pinakamalapit. Buisit, lagi ka na lang napapahamak. Inis niyang bulong. Pero agad din akong inalalayan. Hinawakan niya ang balikat ko. Mahigpit. Halos nakayakap para may tayo ako. Ang paglapit niya ay masyadong madikit. Ang mukha niya, halos ilang pulgada lang sa akin. Ramdam ko ang hininga niya. Mabilis. Mainit. Ako naman, natigilan. Ang tibok ng puso ko ay parang tatakbo palabas ng dibdib ko. Maya-maya, naglapat ang aming braso. At doon ko muling naramdaman, pareho kaming may tinatago. Isang tensyon na hindi pa namin kayang pangalanan. Sa kabila ng pagiging mailap ni Luis, may dalawang sandaling yun na hindi ko makakalimutan. Mga puslit na sandali na kahit walang salita, nagsasabing may kakaiba sa pagitan naming dalawa. Pagkatapos ng isang matinding training session, halos lahat ng atleta ay pagod na pagod. Ang iba ay diretsong humiga sa mga bleachers. Ang iba na may abala sa pagbibihis at pagpapalit ng tsinelas. Ako, syempre, nagbabalak sanang umupo at magpahinga. Pero napansin kong si Luis ay tahimik lang. Nag-iisa. Nakatingin sa malayo habang nagbabalot ng kanyang gamit. Hindi ko mapigilang lapitan siya. Uy, sabi ko sabay abot ng tubig. Mukhang uhaw ka na dyan ah. Baka matuyo ka sa titig ng kabalan. Lumingon siya. Kunot noo pero may bahid ng ngiti. Hindi ako nauuhaw. Nag-iisip lang. Wow, nag-iisip? Ikaw? Joke lang. Biro ko sabay tawa ng mahina. Napailing siya at ngumiti ng pilit. Nakakatawa ka rin no? Minsan, hindi ko alam kung pinagtitripan mo lang ako o gusto mo talagang kausap ako. Pwede namang pareho, sagot ko agad sabay kindat. Umiling siya. Pero sa unang pagkakataon ay hindi siya umiwas. Naupo siya sa tabi ko. Tahimik kami sandali. Ramdam ko ang init ng hapon. Ang pawis na dumidikit sa katawan. Pero mas ramdam ko ang tensyon na dahan-dahang nabubuo. Ako ang unang nagsalita muli. Alam mo Luis, ako tahimik mo lagi. Para kang may sariling mundo. Ganun talaga, focus lang. May pangarap ako Jeffrey. Gusto ko talagang makilala balang araw bilang atleta. Para may pagmalaki ako sa pamilya ko, sagot niya. Tumango ako. Gets ko naman, pero paminsan-minsan ay pwede rin magpahinga. Yung hindi puro training. Alam mo, magkwento ka rin minsan. Hindi yung lagi kang seryoso. Nakaka-pressure yung datingan mo. Napangiti siya. Ikaw naman kasi masyado kang makulit. Parang wala kang pinoproblema. Hindi mo lang alam, sagot ko, sabay tingin sa kanya. May mga bagay din akong kinakatakutan. Pero, baka masyadong corny kung sasabihin ko. Subukan mo, hamon niya. Parang gusto niyang marinig. Huminga ako ng malalim.
Natakot ako nung una kong pinilit sumali dito. Akala ko hindi ko kaya. Pero ayun, nandito pa rin ako. Siguro, dahil na rin may mga taong gaya mo na nagpupursugi, nakakahawa. Tahimik siya, tapos nagsalita na mahina. Hindi ko inaasahan na marinig ko yan galing sa'yo. Akala ko puro biro lang. Ngumiti ako. Puro biro nga ako pero marunong din man akong maging totoo. Nagkatinginan kami sandali. Hindi malalim na tingin. Pero sapat para ramdam kong may kakaiba. Binasag niyang katahimikan. Alam mo, kahit nakakainis ka minsan, nakakagaan din ang loob kausap ka. Ngumiti ako. Mas malaki ngayon. O ayan ha. Compliment yan galing kay Mr. Serious. Napatawa siya. At unang beses ko siyang narinig na humalakhak ng totoo. At sa tawa niyang yun, may kung anong kumirot sa dibdib ko. Isang pakiramdam na bago pero totoo. Bago pa matapos ang araw ay naglalakad kami pauwi galing sports complex. Magkatabi sa service. Hindi niya siya dumistansya gaya ng dati. At sa biyahe, napansin kong wala na siyang ila kahit halos magdikit ang mga braso namin. Parang unti-unti ang pader sa aming dalawa ay nawala, nabasag. Isang hapon matapos ang mahabang training, halos lahat ng atleta ay kanya-kanyang umuwi na. Ako, gaya ng dati, nagpaiwan sandali sa bleacher para uminom ng tubig at magpahinga. Napansin ko si Luis na naglalakad papunta sa labas, dala ang bag niya. Mabigat ang hakbang. Halatang pagod, pero matikas pa rin ang tindig. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong napatawag. Luis! Lumingin siya at medyo nagulat. Oh, bakit? Di ka pa ba uwi? Hindi pa. Gusto mo sabay na lang tayo? Malapit lang din naman ang daan ko sa sakayan mo. Sandali siyang nag-isip-isip. Tapos bahagyang tumango. Sige. Habang naglalakad kami palabas ng sports complex, ramdam ang bigat ng paligid. Yung init ng araw na papalubog. Yung amoy ng damo at pawis. At yung tunog ng mga jeep sa labas. Tahimik kami nung una. Pero ako na ang unang nagsalita. Kanina parang ang bigat ng lakad mo. Pagod ka ba o may iniisip? Napagod tong hininga siya. Pareho. Pagod sa training tapos may iniisip din. Pwede bang malaman o top secret yan? Biro ko pero seryoso ang tingin ko. Sadali siyang tumingin sa akin. Tapos ibinalik ang tingin sa kalsada. Minsan kasi naisip ko, kaya ko ba talaga to? Yung pangarap ko, o baka ilusyon lang lahat. Nagulat ako. Ikaw, nagdududa? Eh ang sipag mo kaya, lagi kang nakafocus. Parang wala kang pwedeng ikabahala. Umiling siya. Hindi mo kasi alam. Sa bahay, ako lang ang umaasa na baka may marating. Wala namang sobra sa amin. Kapag sumuko ako, wala na. Tumahimik ako saglit. Ramdam ko ang bigat sa sinabi niya. Hindi ko akalain na may ganito palang pinagpasan si Luis. Luis, mahina ako kung sabi. Alam mo kung bakit ako nandito? Hindi dahil gusto ko. Pinilit lang ako ng ate ko. Pero habang tumatagal, natututo akong pahalagahan yung ginagawa ko. Kahit hindi ko siya pangarap, natuto akong mahalin to. Kaya ikaw, na talagang pinapangarap mo to, sigurado kong mas kakayanin mo. Natigilan siya, hindi agad nagsalita. Tapos, bigla siyang umiti. Salamat, Jeffrey. Hindi ko akalain na makakarinig ako ng gano'n galing sa'yo. Oh, bakit naman? Hindi lang ako puro biro, no? Marunong din naman ako makinig. Natawa siya. Yung simpleng tawa lang pero ramdam ko na mas gumagaan ang loob niya. Pagdating namin sa sakayan ay huminto kami saglit.
Ang mga jeep ay nagsisiksikan, puno ng pasahero. Maingay pero sa pagitan naming dalawa, parang tahimik ang mundo. Salamat sa pagsabay, sabi niya. Hindi ko alam pero parang iba kapag kausap kita. Ang gaan lang. Hindi ko mapigilang ngumiti. Ako din. Kaya kung kailangan mong ng makulit na kasama para gumaan ang loob mo, tawagan mo lang ako. Tumango siya. At bago siya sumakay ng jeep ay tumingin siya sa akin. Hindi man matagal pero sapat para maramdaman ko ang bigat at lambing ng tingin na yon. At sa sandaling yon, alam kong hindi lang basta training ang magiging koneksyon namin ni Luis. May mas malalim pa na uusbong. Lumipas ang mga linggo at parang hindi na lang basta training ang naging dahilan kung bakit mas ganado akong pumasok. Aminin ko, mas nagiging magaan ang bawat araw kapag nandun si Luis. Kahit simpleng usapan lang tungkol sa assignment, sa pagkain, o kaya sa training drills, parang mas meaningful kapag siya yung kausap ko. Minsan, pagkatapos ng training, nagpapaiwan kami pareho sa sports complex. Ang iba, umuwi agad. Kaming dalawa, naupo lang sa gilid ng bleacher, pinagmamasdan ng papalupog na araw na kumukulay kahel sa buong oval. Tahimik lang si Luis habang nakasandal sa mga bakal ng railings. Ako naman, nakatitig lang sa kanya. Hindi ko maiwasan. Ang pawis niya, kumikintab sa balat. Yung buhok niya na medyo basa. Tapos may mga luhang butil ng pawis na bumababa sa leeg niya. Hindi ko alam kung bakit pero parang humigpit ang dibdib ko sa kakaibang pakiramdam. Uy! Anong naisip mo? Tanong bigla ni Luis. Hindi tumitingin sa akin pero ramdam kong aware siya na nakatitig ako. Wala. Mabilis kong sagot. Pero halata yata sa tono ko na nagsisinungaling ako. Ngumiti siya ng pilyo. Kanina ka pa nakatingin. Ano ba meron? Napalunok ako. Wala nga. Pinatagod mo kasi ako kakaisip sa mga training drills. Ang hirap kaya namang pinapagawa mo. Napatawa siya. Pero lumapit ng bahagya. At hindi ko inaasahan, biglang tumama ang braso niya sa balikat ko. Mainit. Basa ng pawis. Pero imbis na mailang ako, parang may dumaloy na kuryente sa katawan ko. Kung nahihirapan ka, pwede mo namang sabihin. Tuturuan kita, bulong niya. Malapit sa tenga ko. Bigla akong kinalabutan. At bago ko pa man mapigilan ng sarili ko ay gumalaw ako paharap. Saktong nagtama ang mga mata namin. Mga ilang pulgada lang ang pagitan. Ramdam ko ang hininga niya. Mabilis, parang may hinihintay. Luis, mahina kong sabi, halos pabulong. Jeffrey, sagot niya. At doon na nga, para bang sabik na naglapat ang mga labi namin. Hindi na ito simpleng hawakan lang. Malalim, mariin, puno ng pananabik. Para bang matagal nang kinulong ang damdamin na biglang pinakawalan. Nakasapo ang kamay niya sa batok ko at ako naman mahigpit na nakahawak sa braso niya. Ramdam ko ang init ng mga katawan namin. Ang paglaplap ng labi, walang pakialam kung may makakita. Sa sandaling yun, kami lang ang nandoon sa mundo. Huminto kami saglit. Parehong hinihingal. Parehong nagulat, pero nakangiti. Bakit parang ang sarap ng pakiramdam? Tanong ko. Halos hindi ko na kayang itago ang kaba at saya. Ngumiti lang si Luis, nakatitig ng diretso sa akin. Siguro kasi matagal na rin natin gusto, pero ngayon lang natin pinayagan. At muli, naglapit uli ang mga labi namin. Mas mariin, mas sabik, at parang wala nang bukas. Dumating ang pinakahihintay na araw ng laban. Mainit ang sikat ng araw. Maingay ang sports complex
At bawat delegasyon ay may kanya-kanyang sigawan at hiyawan ng suporta. Ramdam ko na ang bigat ng pressure, hindi lang bilang runner, kundi bilang kinatawan ng buong paaralan. Si Luis, tahimik lang nakaupo sa gilid. Hawak-hawak ang kanyang javelin. Ako naman, in-stretch ang binti ko. Pero imbis na ma-focus sa laban, ibang kaba ang nararamdaman ko. Hindi na ito simpleng kaba para sa takbo, kundi dahil sa amin ni Luis. Kagabi kasi, bago ang laban, nangyari ang hindi inaasahan. Naipit kami sa biro at tukso ng ibang kaklase at teammates. "Uy, kayong dalawa parang may tinatago," natatawang sabi ng isa. At habang pilit naming dinideny, nagkatinginan kami ni Luis. Parehong naiilang pero hindi na kayang itago ang nararamdaman. Sa dilim ng gabing yun, matapos ang mahabang araw ng training at paghahanda, naglakad kami palayo sa dorm kung saan pansamantalang nakastay ang mga atleta. Nauwi kami sa isang tahimik na sulok ng sports complex, malayo sa ingay. "Luis," bulong ko. "Bukas na yung laban. Pero bakit parang ang bigat sa dibdib ko kung pipigilan ko pa?" Napatingin siya sa akin. Seryoso ang mga mata. "Jeffrey, alam mong bawal. Hindi tayo pwedeng magpadala. Kailangan malakas tayo bukas. Kung gagawin natin yan ngayon, baka manghina tayo bukas." "Eh ano ngayon?" sagot ko. Medyo may halong pilyo at hamon. Hindi man palaging tungkol sa panalo ang medalya, diba? Minsan, kailangan din nating panalunin yung puso natin. Tahimik siya saglit. Kita ko sa mukha niya yung pag-aalinlangan. Pero ramdam ko rin ang apoy na matagal niya nang tinatago. Kaya lumapit ako. Hinawakan ko ang kamay niya. At diretsong tinitigan sa mata. At saka dagdag ko, kung mataluhan tayo bukas, at least may isang bagay akong sigurado. Na hindi ako talo pagkasama kita. At doon na siya bumigay. Naging masidhi. Masabik ang lahat. Naglapit ang labi namin. Mariing naglapat. At sa gabing yun, hindi na namin pinigilan ang aming damdamin. Nagniig kami. Bilang dalawang taong nagmamahalan. At kinabukasan, gaya ng aming kinakatakutan, sa aming ginawa ay natalo nga kami. Hindi ko naitakbo ng maayos ang 400 meters. At si Luis, hindi umabot sa target na distansya sa javelin throw. Pareho kaming bumagsak sa inaasahan namin. Tahimik ang biyahe pag-uwi. Pero nang magkasabay kaming bomba ng service at naglakad papalayo, hinawakan niya ang kamay ko. Hindi na namin kailangan magsalita. Alam namin kahit tatalo kami sa laro, panalo kami sa puso ng isa't isa. Minsan sa buhay, haharap tayo sa pagpili kung ano ang mas mahalaga. Ang karangalan na panalo sa iba o ang katapatan sa damdaming tunay nating nararamdaman. Hindi lahat ng pagkatalo ay kabiguan at hindi lahat ng panalo ay tagumpay. Sa huli, ang mahalaga ay ang mga taong minamahal natin at ang mga alaala na hindi kayang pantayan ng kahit anong tropeyo. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin.